Ngayong araw sa Bitcoin at sa ibang cryptocurrencies, titingnan natin ngayon guys kung bakit nagkakaroon tayo ng pagbaba sa Bitcoin price natin at sa alternative coins despite sa bullishness ng news natin na pinirmahan ng executive order ng Strategic Bitcoin Reserve. So, ito yung post ni David Sachs 2 days ago. Just a few minutes ago, President Trump signed an executive order to establish a strategic Bitcoin reserve. At kino-consider nga din to na digital gold, guys. So, sobrang bullish nito as in long term. At, pero bakit nga ba tayo nagkakaroon ng pagbaba sa market? Pullback lang ba to? Or sign na ng bear? O di kaya manipulation? So, tingnan natin ngayon, no? Tingnan natin si Bitcoin ngayon. Nasa 1-day time frame ako, guys. Kinuha ko lang yung fib nitong low na to at yung all-time high niya. So, obviously, nire-respeto niya tong golden level ng fib, which is yung 382. Ayan. Pero, guys, kung mapapansin nyo, itong 0.5 ng level ng area nito ng fib, kunin natin siya, no? Ayan yung previous ATH niya nung March 2024. So, if ever na i-breakdown niya tong 382, possible i-hit niya yung previous ATH niya nung March 2024. Hintay tayo ng reversal pattern, maybe double bottom. Doon na tayo mag-entry or accumulate area. Pero sa ngayon, guys, okay na din mag-accumulate kasi sobrang bullish talaga ng news pero bumabagsak pa yung market. Okay din mag-accumulate talaga ngayon sa kung saan natatakot ang mga tao. So, pupunta pa tayo sa 1 hour. Down na ako ng 1 hour. Bakit ba tayo nagkakaroon ng pagbaba? Kung makikita natin, guys, to sa 1 hour time frame, bin-breakdown niya din tong trendline support natin, which is papunta na nga siya dun sa 382 area. Possible niyang i-hit ulit yung 80,000 na currently nasa 83,200 tayo. Possible, as in malaking chance na talaga na i-hit niya 80,000. Kapag ka bin-breakdown niya pa yung 80,000, babagsak talaga tayo ng 73,000, guys. As in major support na yan, malakas na yan. Pag binagsak niya pa yan, ewan ko na lang talaga sa mangyayari. Hindi na to Trump pump, ano na to? Donald Dump na talaga to, guys, na nangyayari. At ayun, guys, at naghanap din ako ng ibang coin na pwede kong i-trade. At nakita ko nga tong si Move. Pakita ko sa inyo, guys. Nakababa na agad ako sa 1 hour time frame, intraday lang, no? At nakita ko tong double tap. Ayan, yung naka-circle. Bakit ba ako nagpasok ng short kay Move? Yun. Nakita ko tong double tap, pero tinignan ko indicators niya, MACD at RSI 30, pababa na sila. Pababa yung indicators mo pero nag-double tap yung candles mo. So para sa akin, sign na siya ng sell. So nag-sell na ako, nag-short ako. At tingnan natin, punta tayo sa gamit ko si BingX, guys. Currently up tayo ng 13%. Nagpasok lang ako ng $100. At yan, meron na tayong $13 profit sa current trade natin ngayon. At yun lang, guys, sana may natutunan kayo. At sana nagkaroon din kayo ng sarili nyong insight dito sa market na to, kung ba't nga ba nangyayari yung ganito, ba't nga ba nagkakaroon tayo ng pagbaba despite sa bullishness ng news. Bakit nga ba gano'n, no? Do your own research din, tingnan nyo mabuti. Huwag kayo basta pasok sa mga coins na mga walang utilities. At yun lang, sana may natutunan kayo, guys. See you sa next video natin.